So eto mga sangkay, may papanood po ako sa inyong video kung paano po itong si Senator Bato de la Rosa nahulog po sa kamay ng isa pong journalist o isa pong media na si Karen Davila. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabat, maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout sa lahat ng mga solid sangkay. Sa lahat ng mga solid sangkay, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lokasyon, inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito. Alright? Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, ano pang inihintayin nyo? Naku po, nakarating na po tayo sa 1.37 million subscribers. Congratulations po sa ating lahat. Ilang tulog na lang ay 1.4 million subscribers na po tayo. Kaya naman kung ikaw ay hindi nakakapag-subscribe pa at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, dahil madaragdagan na po tayo ng isa pang 100,000 no, ng mga subscribers dito sa YouTube. I-subscribe nyo po itong ating YouTube channel. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Then click the bell and click all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito. Gusto ko mapanood natin lahat ng mga sangkay kung paano po nangyari na itong si Bato ay bokya. Hulog na hulog po sa interview na ito. Panoorin natin. At saka yung ginagawa nila, too early to demolish a person. Alam naman, nagbubumirang sa kanila lahat ngayon yan eh. In what way? Ang taong bayan ay galit na yung mga taong bayan. Galit na raw yung taong bayan. Silent majority Paano tahimik galit? yan. I wanted to ask you, Senator, paano galit ang taong bayan? Ayan na. You have the Vice President going live saying papapatay niya ang Presidente, First Lady, ang Speaker kapag daw namatay siya, etc., etc. It's quite shocking for the Filipino people to hear a Vice President conduct herself in this manner. Alam mo, yung mga ganyan, no? yung taong bayan, hindi naman bubo ka rin. Alam nila kung ano nangyayari ngayon, kung ano ang endgame nito. Alam na taong bayan yan, hindi naman mga bubo ang tao ngayon, lalo na sa may social media na tayo ngayon. They are very much informed, kaya yung mga tao tahimik lang yan, pero kahit na magsurbik ka rin, makikipagpustahan ako sa'yo, magsurbik ka. Ano ng sentimento ng taong bayan ngayon, di ba? Galit na. The more that they found on BP Sara, na isang babae na wala nang kakampi, siya na lang mag-isa, the more nagagalit ang taong bayan. Hindi natin maglokohan. Prangkahala tayo. Mag-survey ka, pumunta ka sa kalsada. Alam mo, Senator Bato, tama ng paghihikayat, okay na. Malapit nang matapos ang laban. Alam niyo mga kapopcorn, napanood ko yung kung paano manghikayat itong si Ka Eric ng SMNI at itong si Banatbay, no? Nanghihikayat sila na makiisa doon sa nagaganap na rally sa EDSA. Dala daw ng tubig, magdala daw ng tinapay at wag na daw pumasok sa trabaho. At sa eskwelahan. So, yung mga tao kasi ngayon, iba na yung panahon noon sa ngayon. Kung dati, sobrang effective ng mga people power. Pero ngayon kasi, yung mga tao, hindi na para pag-aksayahan nila ng panahon ito mga ganitong klase ng rally. Unang-unan, ang daming mga nagpo-focus sa trabaho, sa mga ibang bagay, no? Ang daming mga nangyayari sa mga buhay na mas dapat pagtuunan ng pansin. Diba? At saka siguro nakikita na din nila na talagang walang laban si VP Sara. Kumbaga parang sa mga ginawa ni Bise noong mga nakaraan, parang talong-talo nga naman siya na parang dapat hindi na rin ipaglaban, no? However, ito si VP talagang matigas siya. Hindi talaga siya bababa hindi talaga niya papantayan yung level kumbaga nila PBBM. When in fact, itong si PBBM ay open for reconciliation, no? Dahil nga nung mga nakaraang interview. Oh. Yun ang kinagandahan lang din po kay PBBM, no? Si VP Sara, ang alam ko, nagsalita na po siya. Sabi pa nga po niya, mga sangkay,
ang araw ng Kapaskuhan ay araw din daw po ng pagpapatawad, etc., etc. Pero siya daw ay hindi nagpapatawad. Mga sangkay, may gusto nyo ba yung ganyang magiging presidente? Ako mga sangkay wala naman, napapaisip lang ako. I'm not saying na against ako kay VP Sara, but binibigyan ko kayo ng ideya, no? Paano pumili ng isang leader? Gusto nyo ba ng presidente na everyday may pinapatumba? Everyday merong binabantaan? Walang pagpapatawad sa puso? Ganun ba yun, mga sangkay? Alam niyo ang kinagandahan kay PBBM? Kabila po ng napakaraming putik na binato sa kanya. Sa kabila ng napakaraming paninira mula po sa side ng mga Duterte, bangag at kung ano-ano pang tawag sa kanya, na wala namang pong patunay kahit isa, hindi po siya nag-reply ng kahit anong hindi magandang salita. Nito lang, mga sangkay, siguro ang mabigat na salita nung sinabi po niya na papalagan natin yan. Yung sinabi po ni VP Sara na may ipapatumba nga po siya. No? Pero dito nga po, itong si Senator Bato, kumbaga, inuuto po niya yung taong bayan na parang marami kami. Ang ano ko nga dyan, mga sangkay, kung totoo na marami sila, bakit walang sumama sa EDSA? Diba? Ito, mga sangkay, magkakaroon po ng protesta yung INC against sa impeachment ni VP Sara. But, mga sangkay, hindi po yan yung DDS. Ito po ay religious group protest, parang prayer rally na gagawin laban po sa mga nagpapa-impeach. Wala namang kinalaman po doon si PBBM. In fact, mga sangkay, si PBBM pa nga po ang nananawagan na itigil na po ng mga pinaplanong pagpapa-impeach dahil wala daw pong mapapala ang bansa natin dyan. Diba, mga sangkay? Pero ayun na nga po. Kumbaga dito, tama po yung sinabi po ni sino ba to? Kasi ang dating mga sangkay, nagko-komento tayo sa komento nitong Auntie Mama. Actually, lagi ko itong napapanood yung mga video niya Shout out sa iyo, madam. Okay, ito siya mga sangkay, very neutral, no? Sobrang neutral po nito magkomento mga sangkay. Yun po yung napansin ko sa kanya. Ngayon, sinabi po niya dito na wala na tayo sa panahon na kung saan panahon na mabilis, madali pong mahikayat at tambayan. Nasa era po tayo na malabo, mga sangkay, tingnan nyo ang nangyari sa panawagan nila sa EDSA. May pumunta bang mga Pilipino? Kakaunti lang mga sangkay. Sa gabi nga lang dumadami. Nang bahagya. Diba? Nagpo-focus sa trabaho, sa mga ibang bagay, no? Ang daming mga nangyayari sa mga buhay na mas dapat pagtuunan ng nila ng panahon ito mga ganitong klase ng rally. Unang-unan, ang daming mga nagpo-focus sa trabaho, sa mga ibang bagay, no? Ang daming mga nangyayari sa mga buhay na mas dapat pagtuunan ng pansin. Correct! 'Di ba? At saka siguro nakikita na din nila na talagang walang laban si VP Sara. Kumbaga parang sa mga ginawa ni Bise nung mga nakaraan, parang talong-talo nga naman siya na parang dapat hindi na rin ipaglaban, no? However, ito si VP talagang Napapansin nyo mga sangkay, neutral lamang po siya talastas o komento sa mga bagay-bagay tungkol po dito sa mga nangyayaring awayan ng mga politiko. siya, hindi talaga siya bababa hindi talaga niya papantayan yung level, kumbaga nila PBBM. When in fact, itong si PBBM ay open for reconciliation, no? Dahil nga nung mga nakaraang interview, sinabi niya parang hindi siya nagko-close ng doors. Pero ito si VP Sara, tinuldo ka na niya. The fact na nagsalita siya na wala daw mangyayaring pag-aayos sa kanilang dalawa. Actually, narinig ko to, no, dun sa isang kaibigan namin na vlogger. Ang sabi niya is parang yung mga DDS hindi naman daw talagang solid nagsumusuporta kay Sara. Ayun lang. Ang sinusuportahan daw talaga ng mga DDS na ito ay yung ama. Yun, si Tatay Digong. Yun ang sinasabi ko rin mga sangkay. Magkaiba po kasi talaga, malayong-malayo si VP Sara at saka si Tatay Digong. No, malayong-malayo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, wag tayong umasa
na kung gaano kagaling ang tatay, ganun din po yung anak. Madidisappoint po tayo sa ganyan. Diyos mio, Marimar. Which is si Digong. No? At talagang yun naman daw talaga ang sinusuportahan nila, na dadala na lang daw ni Digong itong si Sara. Pero in Mhm. reality daw, medyo nahihiya nga daw itong DDS dahil sa mga nagawa at nasabi ni Sara, katulad ng pagbabanta at pagmumura. Diyos ko, nakita niyo ba yung mga videos ng mga nagrarally? 'Di ba? Meron pa doon nagkakamali pa ng script. Paano mo ba naman paniniwalaan 'yan? Hindi na kasi dapat humantong pa sa ganito, 'di ba? Lalo pa kasi nilang binabaon yung sarili nila sa kahihiyan. Mhm. Yung mga nagrarally na 'yan, alam na natin kung saan nanggagaling ito, no? Katulad nga ng sinabi, nabayaran nga daw itong mga releasang ito, Nako po. na dati daw ay ang kontrata nga daw is 500 tas Uy! nauwi sa 200. Nako po. Nakakaawa, 'di ba? Actually, ang dami mga in-interview ng mga reliyista doon na sinasabi nila at kinikwento nila na binayaran nga daw sila. So, doon pa lang, talong-talo na itong kampo ng mga Duterte. Ayun Nag-thank lang. you pa si Sara, no? Nag-thank you pa siya sa mga sumuporta daw doon sa EDSA. Kasi, alam niyo yun, yung ginagawang technique ng mga reliyista na yon, binamind condition nila yung mga tao kasi gusto nila na maraming umanib sa kanila, na nauuto nila yung mga ibang tao na ignorant with those things, no, na magbabayad sila ng mga mag-i-initiate ng rally, then later on, pagka marami na napaniwala, marami nang aanib sa kanila dun sa rally na hindi Correct. na nila kailangan bayaran kasi kusang pumupunta dun sa rally yung mga taong bayan. O, kumbaga nagpapalabas sila ng propaganda mga sangkay para paniwalaan itong mga to at magkusa ang taong bayan na bumaba at pumunta sa EDSA. Pero, wala, hindi effective mga sangkay. Kita niyo ang nangyari. Ano nangyari sa mga rally-rally nila? Wala na. Nag-uwian na po. Kaso nga lang, ang nangyayari katulad nga nung lately, itong pamunuan ng EDSA Shrine Church, nagreklamo na din dahil sobrang pang-aabala na daw kasi nga daw yung mga nagraralista doon, na mamahinga doon sa church, naka-aircon, tapos yung iba daw yung paa daw nakataas pa doon sa luhuran. Tapos yung iba daw nakakatulog na doon. Siguro mga naghihintay ng talent fee yun. So, ang dami nga daw na umuwi na parang nagutom at saka nag-expect na mabibigyan sila ng 500. Kawawa naman din. No? Yan. Pero nakakatok kasi lang mga statement ni Bato na nagwawala na daw ang taong bayan. Saan banda? Huli yung pagsisinungaling ni Bato no, mga sangkay. Gusto ko malaman kung saan yan. So, thank you so much for Okay, so sa tingin nyo, ano ba ang opinion ni Bato? Makatotohanan ba o isa lamang pong ilusyon, mga sangkay, na nagwawala ng taong bayan? Nahulog po siya sa interview na yun Gusto ko nga mapanood yung kabuuan nun. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Just comment down below. Mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Alright? Dito magaganda po yung mga content natin. Sangkay Revelation, then click the subscribe, click the bell, and click all. Hanapin nyo po yan sa YouTube. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.